Magandang gabi sa bawat isa. Muli, devotional, recap naman tayo ngayon. Pero ipapaliwanag ko muna kung ano yung aking natutunan dito sa verse 26 hanggang 27 ng Isaiah chapter 10. Ang nakuha ko dito at ang aking natutunan, sabi dito sa verse 26, at hahagupitin ko sila tulad ng buksain ko ang mga Midyanita sa bato ng Oreb. Itataas ko ang aking tungkod sa ibabaw ng dagat tulad ng ginawa ko sa mga taga-Ehipto. Sa araw na iyon, aalisin sa inyong balikat ang pahirap na ginagawa ng Assyria at wawasakin na ang pamatok sa inyong leeg. Ang nakuha ko dito at ang aking natutunan sa verse 26 at verse 37, gaano man kahirap yung ating napagdaanan or pinagdadaanan, may magagawa ang Panginoon para sa ating buhay. Kung patuloy tayo magtitiwala sa Kanya, patuloy niya tayong gagabayan at papatnubayan. At yung mga tao na nagbibigay kahirap sa ating damdamin ay Kanyang aalisin sa ating buhay. Hindi naman ibig sabihin nun ay yung mawawala sa mundo. Hindi naman ganun. Ibig sabihin, sa aking pagkakaintindi dito, gagawa siya ng way para yung mga taong nagpapahirap sa yung damdamin, kumbaga, mailayo at upang gumaan yung iyong damdamin. Base po doon sa aking pagkakaunawa at sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong iparating dito. At sana po hindi niyo po ako ma-misinterpret patungkol po dito sa verse 27 na aking ini-explain at ipinapaliwanag. Yun nga po, gano'n man kahirap yung ating pinagdadaanan, anuman pong sitwasyon sa ating buhay, patuloy po tayong magtitiwala sa Panginoon. May magagawa ang ating Panginoon sa ating buhay. At wawasakin niya yung pumatok sa ating leeg. At yun po, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng pamatok or ano yung pamatok. At yun po, hanggang dito na lamang po. Sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po dito sa verse 27 ng Isaiah. Ano man pong sitwasyon, ano man pong pagkakataon, gaano man po kahirap ang ating sitwasyon, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Patuloy po tayong tumingin sa Kanyang magagawa sa ating buhay. Yun po ay sana po ay naunawaan niyo po. At ngayon ay dito na ako sa Kawikaan po ulit. Verse 21.
Ito'y lumalampas sa mataas na moog. Ang mga ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalalagayan. Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan. Kailan mo pag-iisiping maghanap ng kaalaman. Ang payo ko'y pakinggan at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong panawagan ko sa inyo ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko'y winawalang bahala ninyo. Aking mga payo'y ayaw ninyong bigyang pansin. Paalala ko sa inyo dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinagna ng kahirapan, ipo-ipo ng larawan at kung datnan kayo ng hapis at matinding lamhati sa araw na iyon ay di ko kayo pakikinggan. Di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Yun pala yun, sorry. Verse 28, ulitin ko lang, sa araw na iyon ay di ko pakikinggan inyong panawagan. At ang nakuha ko dito at ang aking natutunan, itong verse 23. At yan. Sulat ko na muna. February 15. Verse 21 to 28. Wala, 28. Agad yan ang bintang ako. Okay. 28. Wait ka, ayaw ko ay pakinggan. Pakinggan ninyo.
Tingin, tingin, aking araw. Aking araw. Sa inyo. Ah, at yun, konti na lang. Siguro ikakat ko lang na lang 'to para hindi tayo mahagad sa oras. So verse 23, ipakita dito na tayo ay makinig sa itinuturo ng ating mga pastor. Bagay ka sa
Ah, 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 ano, hmm, Email, stop, stop, narinig sa pastor at sa pastora. Ah, ah, tapos, magpapa, okay, so, medyo inaantok na ako. Pero, yan, medyo nakasiring na ako. Pagpasensya nyo na. Hmm, okay.
Ganito na lamang. Uli kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. Isaiah chapter 10 pa rin tayo. Verse 28 hanggang 34 ay yung ating babasahin. Pero tingnan pa rin natin. God bless sa inyo pong lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.